Simulan na natin. Oh, ito hindi ho alien to Mukha lang. Joke lang. Banat ba yan sa mga talaga na ugali mo kahit kailan? Maka-alien ka? Hindi naman, mukha lang. Pero ito panoorin nyo to Ito. Iyan. Pumalag ang Movie and Television Review and Classification Board or Na? MTRCB Bakit? sa mga pambubuli at Nino? cyber-attack laban sa kanilang chairperson na si Lala Soto. Naku po! Sa inilabas na pahayag ng ahensya kanina, may mga natatanggap silang komento at mensahe na may mga rape at death threats para sa kanilang chairperson. Naku, grabe naman. Edster, maraming salamat Shoutout sa mga sa basher sa FB. Kusang loob po ito. Ayaw mo sila. Troll Ganun talaga pag troll farm. Parang ganito. Ito kay Chairperson Lala Soto. Alam mo, kailan ko kaya mamimit to si Madam Chairperson? Parang gusto ko siya. Parang na-intriga ako sa ni Madam Chairperson. Hindi, alam mo kung bakit. Kasi ito si Madam, medyo malakas ang loob niya. Hindi katulad mga nakaraang pasensya na mga nakaraang MTRCB. Medyo yung mga nakaraang MTRCB parang tuta lang ng mga artista Tuta ng mga producer. Oo, eto si Madam mukhang merong paninindigan. Dapat talaga, ako, isa ito sa mga masasabi kong gusto kong na-appoint ni President Marcos. Itong si Lala Soto. Kasi meron tong paninindigan pagdating sa moralidad. Alam mo, pasensya na pero ito totoo nangyayari sa Pilipinas. Medyo yung morality natin sa Pilipinas, gumagaya na tayo sa mga western countries. Nakita nyo naman ang morality nila. Bumagsak na ng todo. Kaya nga grabe na ang mga immoral na ginagawa doon. Tapos tayo naman gaya ng gaya. Diba? Hindi, dapat maging katulad din tayo ng mga western countries. Tapos kita nyo nangyayari sa kanila, bumabagsak sila. Buti na lang meron tayong isang eto, natuwa ako talaga Medyo may takot May takot dito sa alam ko may takot ito sa Diyos. Itong si Chairperson Lala Soto. Kaya ganun na lang ang kanyang paninindigan kahit siya po ay binabatikos. Alam nyo, yung nangyari sa Showtime, ang dami na po pala. Nung napakinggan ko po yung ilang mga interview, ang dami na po palang mga warning ng Showtime. Hindi lang pala first time yun. Ibig sabihin, talagang merong iilan sa kanilang host na, ewan ko ba, dinadala yung pagiging comedy bar sa telebisyon. Itandaan natin, iba yun. Wala tayong problema kung magbastusan kayo sa comedy bar, di ba? Kasi pinagbabawal ang minor doon. Wala naman ng problema. Alam mo, ilagay mo lang sa lugar, di ba? Hindi dapat ganon tayo na hindi natin ilalagay sa lugar ang pagiging bastos. Hindi ko naman sinasabi, di rin ako nagmamalinis, bastos din naman ang Mocha Girls Totoo naman, di ba? Pero nakita nyo ba sila sa Free TV? Iba usapan yon. Social media, iba din yun. Kasi kaya nga meron dyang edad kasalanan na lang ng magulang kung yung anak ninyo nakapag-social media na ang nilagay niyang edad 18 pataas. Kasalanan nyo na yun, na magulang yun. Okay? Pero iba usapan pagdating sa Free TV. Ibig sabihin yung free channel. Yung pag binuksan mo, yun na lalabas. Diba? Kasi yun, hindi mo na kontrolado. Kaya nga ang sinasabi natin dito, ilagay lang naman natin sa lugar yung pagiging bastos. Diba? Ilagay din po natin. Hindi ako nagmamalinis. Ilagay lang natin sa lugar. Ang problema, pag hindi natin inilagay sa lugar, biglang tayo magagalit at sinisita. Diba? I mean, ganito lang kasimple yun. Okay? Dito sa programang Showtime, yung ginagawa ninyong hindi maganda, pumunta kayo ngayon sa elementarya, dun sa may mga bata, yung mga may chikiting. Gawin nyo yung ginagawa nyo. Hindi, ito challenge ko lang. Di ba ibig sabihin nun, baka malamang hindi nyo gagawin yung ginagawa nyo. Tama, mali. Kasi mag-iingat kayo kasi may mga bata dyan. Punta kayo sa children's party, doon kayo magharutan nung boyfriend mo. Punta kayo sa Jollibee, gano'n. May children's party doon, tapos magharutan ka, magsubuan kayo, kayo ng daliri dyan. Di ba malamang kayo mismo mahihiya.
Ay, sandali, may mga bata. Tama, mali. Kasi nga, merong inilalagay sa lugar, ika nga. Pero gawin nyo yan sa comedy bar. Magsubuan pa kayo dyan. Magpatungan pa kayo dyan. Walang problema. Walang minor de edad eh. Yun ang punto dito. Ilagay naman natin sa lugar. Tapos, pag sinita kayo, magagalit kayo. Tama, mali. Tapos, ang argumento nila, bakit naghalikan yung si Tito Soto tsaka yung asawa niya? Ay, pambirang buhay rin. Masagwa ba yun? Matanda na yun, lolo't lola na yun. Buti nga, ano nga yun eh. Ang ganda nga ipakita yun sa mga bata eh. Una-una, mag-asawa sila. Okay? O, mag-asawa rin naman yung dalawa. Wala. Dito sa Pilipinas, hindi sila mag-asawa. Walang same-sex marriage sa Pilipinas. Sana, buti naman. So, hindi sila mag-asawa. Pangalawa, matanda na ho ito eh. Iba naman ho yung kanilang ginawa. Nakatalikod pa man din. So, wag nyo i-compare. Kasi yan yung mga pilosopo eh. Kino-compare nila eh. Tapos, nagagalit sila. Binabatikos itong si MTRCB. Una-una, wala po akong kilala. Hindi ko po kilala yan, ha? Tapos, ang akusasyon nila kasi gusto daw pabagsakin ng Showtime dahil katapat nung hindi pa rin kayo subunod. Ito pa masama, ha? Okay? Ito pa masama. Isipin mo, ngayong sinita sila, ano pa reaction nila? Instead na mag-sorry sila, pinagtatawa at minamak pa nila yung desisyon ng MTRCB. Alam nyo, sa ginagawa nyong kabastusan na yan, honestly kayo dyan. Kasi nakikita ko yung mga video-video sa pinagtatawanan nila, minamak nila, parang ginagaya-gaya. Bastos talaga kayo eh. Sa totoo lang, bastos kayo. Dapat mawala kayo sa TV. Kasi yung pagiging rebelde ninyo, pinakikita nyo eh. Pinakikita ninyo sa telebisyon. Hindi magandang halimbawa sa mga bata. Di ba dapat ang pinapakita ninyong halimbawa sa bata, ulitin natin sa bata, pag kayo ay sinita ng otoridad, sumusunod kayo at nagsasabi kayong pasensya na po, nagpapakumbaba kayo. Hindi. Minamak nyo, bastos talaga kayo. Kung ayaw nyong galangin ang sarili nyo dahil sa pinaggagawa ninyong kabastusan, bay mga punyeta, umalis na lang kayo sa telebisyon. Hindi namin kayo kailangan yan. Salot kayo sa lipunan. Sa totoo lang po salot kayo sa lipunan kung ganyan ang gagawin ninyo. Pasensya na pero yung mockery na ginagawa ninyo, yan kahayupan para sa akin. Isang rebelding espiritu pinapakalat ninyo sa mga kababayan natin. Na parang sinasabi niya, parang ginaganon nyo eh. Ulitin ko. Ha? Kasi baka sabihin nyo, ikaw rin naman banat bay ang dumi ng bunganga mo Social media ho ito. Iba ho ang social media sa telebisyon. Ang social media, pwede mo nga, may restriction nga dyan eh. Nakalagay dyan, sinetsikan yung kung ilan yung 18 years old. May restriction dyan. Sa social media may ganun. Sa telebisyon wala. Pagbukas ng bata, mapapanood na yung kawalangyaan nyo. Yung mga mabababoy ninyong ugali, yung mga kabastusan ninyo, yung ugali ninyong pinapakalat dyan, napapanood ng bata. Uulitin ko, magbastusan kayo sa bar, magbastusan kayo sa mga resto bar, sa mga comedy bar, walang problema. Tara, bastusan tayo. Gusto nyo? Walang problema yun. Ulitin ko hindi yun ang sinasabi ko. Hindi ako nagmamalinis dito. Ito ay noontime show, free TV. Huwag niyong ilagay yung kabastusan nyo dyan. Maging matino naman po kayo pagdating dyan sa telebisyon. Ulitin ko walang pinagkaiba yan sa pumunta ka sa elementary, sa mga grade 1, grade 2, doon nyo ginawa yung kawalangyaan ninyo at kabastusan ninyo. Tapos sinita kayo ng teacher, anong ginawa nyo? Pinagtawanan nyo yung teacher. Anong pinapakalat nyo doon sa bata? We don't respect the teacher. Bastos kami, ganun. So ibig sabihin nun, bastos talaga kayo. Gusto nyo matularan kayo ng mga batang bastos? Gayon, gawin ninyo sa comedy bar. Malaya kayo. Magbenta pa kayong ticket. Sabi ko nga walang problema kung comedy bar, okay? Kung bar, okay yan.
Kasi may ano yan, alam nyo, kahit to sa, alimbawa ho, Cowboy Mabini. Kami ho doon, pag nag-show kami, alam naman ninyo, sexy, ganyan-ganyan. Tapos, medyo bastos ang bibig, lalo na si Chloe, at si Jade. Joke lang po, joke lang. Diba? Pero, bawal na bawal ho doon ng minor. Kahit anong pilit, ang dami nga pumapasok na gustong pumasok na minor doon, hindi talaga pinapayagan. Very strict pagdating sa ganyan. Okay? Pero iba usapan, pag dinala sila sa telebisyon, hindi ko sila pagaganunin. Sisitayin ko talaga sila. Hindi pwedeng ganun. Yun lang naman yun, ilagay nyo naman. Huwag naman kayo bastos. Para sa kanilang chairperson, diin ng MTRCB, dedikadong public servant si Soto na nagsusulong ng responsable at inklusibong mga palabas sa media. Yung sabi doon, ano daw? Is a dedicated public servant. Ito pa pala. Maalala ko lang, masyado nilang binabanatan si Lala Soto dahil nga daw dun sa kanyang tatay, something like that. Alam nyo ba na hindi kasama sa botohan si Lala Soto nung pagdating sa pag-suspend sa Showtime? Hindi ko kasama sa botohan. Board ang nagbobotohan. Sinabi nila yan. At alam ko din yan. Bakit to? Ganun nung time ni Mokay. May chairperson sila, hindi kasama sa bumoboto. Ang mga bumoboto lang yung board member para nagpe-preside lang yung chairperson. At pag may nag-appeal, halimbawa nag-appeal yung programa, that's the time medyo pumapasok na yung chairperson. Pero ang mga nag-decide dyan, usually, yung mga haligi rin sa films, sa movie industry, sa TV, artista, singer, yung mga naandyan. Pero ganun pa man, ang hatol pa rin sa inyo suspension kasi nga wala kayo sa lugar. Showtime, lalong-lalo ka na vice ganda. Ikaw ang namumuno head niyan, maging magandang halimbawa ka naman. Sayang yung pangalan mo. Vice ganda pa man din. Hindi naman vice bastos ang pangalan mo. Vice ganda, so dapat maganda. Ang iyong binibigay na halimbawa sa tao, hindi bastos. Baka ma-miss ko, uulit-ulitin ko sa inyo. Hindi ako nagmamalinis, ilagay nyo lang sa lugar ang kabastusan nyo. Ganun lang kasimple, ilagay nyo lang sa lugar. Ha? Hindi yung babastos kayo sa free TV, sa TV na kung saan nakakapanood ng mga bata. Yun lang naman yun. Huwag sana kayong ma-offend. At sana naman, instead na kayo ay palaban, lalo na ginagawa ninyo yan sa yung mga followers ninyong mga diehard panatiko ninyo, di ba? Masyado kayong nagbe-below the belt na kayo dito sa mga sa MTRCB. Buti nga hindi sila pumapalag Pero sa akin, i-real talk ko talaga kayo. Giit pa ng ahensya, walang Pilipino ang dapat na nakakatanggap ng maganitong uri ng personal na pag-atake. Mariin din nilang kinokondena ang lahat ng uri ng pambabanta at harass. Alam mo, ganyan talaga yung mga panatiko. Sa totoo lang, yung mga grabe mga ako nga nararamdaman ko din yan yung mga ganyang banta-banta. Pero wala lang, tinatawanan ko lang. Although, hindi maganda. Hindi ko ba alam bakit gano'n ang ang ilan nating mga netizens. Wala namang problema mag-criticize You criticize the issues. Pero bakit may mga threat? Bakit may pagbabanta? Merong pambabastos. As in, minsan yung binabastos yung kamag-anak No, ganyan. Para si Vlogger Libayan, 'di ba? Napikon. Ngayon, pinapasok niya tatay ko sa eksena. Bastos, 'di ba? Sa totoo lang, yan ay form of ng pambabastos. Yung ipasok mo yung iba na hindi naman kasama sa usapan. Tapos sasabihin niya kasama sa usapan. Mamaya, pag-usapan natin yan. Pero yan ang mga, hindi ko alam bakit pag napikon ka, pag ikaw binanatang ka, ikaw kinriticize ka, sana matuto naman kayo na yung criticism lang na tama lang. Ibig sabihin, hindi yung tungkol sa, mamaya papakita ko sa inyo kung gaano kababoy itong si Vlogger Libayan.
Unya. Online or offline. Ang mga pag-ataking ito kay Soto ay kasunod ng pagpapataw ng 12 araw na suspensyon ng MTRCB sa programang It's Showtime. Alam mo, kung ako dito sa MTRCB, dagdagan nyo pa mga 3 buwan. Kulang yan! Alam mo, sa totoo lang nga, tama nga yung narinig ko eh. Meron ako narinig na interview ng isang abogado ng MTRCB. Sabi nga eh, hindi naman kasi ang dating nung nag-i-interview sa kanya, parang nag-backlash yung ninyo ha, yung suspension nyo sa Showtime. Grabe. Yung backlash pinagsasabi mo, nagdidiwa nga kami. Sa katunayan, nakukulangan pa nga kami. Hindi alam mo kung bakit? Hindi sila tumitino eh. Nagiging tinatawanan pa nila yung suspension. Alam mo ko ako sa Showtime talaga, kung ako lang ang naging chairman yan. Wala akong pakialam, bastusan tayo. Ibabla ko na 1 taon yan. Kung ako naging chairman yan, buti na lang, mabait ito si Chairperson Lala Soto, pero kung ako naging chairman yan, 1 taon talaga ingano ko dyan. Para hindi umere yan at malugi sa ads. Oh, bastos eh. Diba? Kung ako lang talaga, buti na lang talaga. Buti na lang talaga, hindi ako bumoto kay Marcos. Hindi ako in-appoint niyan. Tapos batikusin nila ako, threat nila ako. Naku po. Punta pa ako sa harap ng ABS-CBN. O, asan na mga bastos dito? Lumabas nga kayo? Gaganunin ko talaga yung mga yan. Dati nga, lumusob ako dun eh. Kasi, alam mo, magalit na kayo't lahat. Ito lang masasabi ko, natutuwa ako sa mga taong katulad ng MTRCB chairperson na si Lala Soto na nananindigan sa katotohanan. Alam niyo, bibihira na kasi sa Pilipinas yung ganyan. Tayo kasi mga Pilipino at marami sa ating public official, ayoko na lang magbanggit, pero marami sa ating public official, pag nabash, na-criticize sa social media, bumabaluktot. Alam mo yun, napapraning, nagbabago isip. Tandaan ninyo, ang social media, karamihan dyan, peke. Ang dami dyan, puro troll. Gumagamit talaga ng troll para i-persuade ang mga opisyal natin na magbago ang kanilang desisyon. Talagang babanatan nila. Talagang, gigisain nila, babastusin nila para matakot. Ako, payo ko lang kay Chairperson Lala Soto, huwag kayong matakot. Akong bahala. Hindi nyo kailangan pero akong bahala. Bastusan, ako babastos sa kanila. Manandigan ka lang, madam, sa katotohanan. Ako nang bahala sa inyo. Hindi kasi hanggang lagi nyo tandaan to, hanggang nanindigan ang public official natin, kakampihan natin yan. Kahit hindi natin kilala. Basta nanindigan kayo para sa katotohanan, kakampihan namin kayo. At lalaban ako para sa inyo. Kung gusto nyo bastusan dun sa kalaban nyo, akong babastos. Kasi wala akong pakialam sa mga ganyan. Maniwala kayo sa akin, wala akong pakialam kahit bastusin akong paulit-ulit. As a matter of fact, hindi ko nga binabasa. Yung iba, pag trip ko makipagbastusan, binabasa ko. Pero kung hindi ko binabasa, pakialam ko. Hindi naman kayo nagpapalamon sa akin. Diba? Pa-shout out sa 2 years na ako nanonood. Maraming salamat, Ted. Thank you very much.